Check, mic check, hello, hello. Lord, tayo po ay makisamba at makiawit. Mag-share ako ng salute dito sa salita ng Panginoon sa Pahayag 7, 9 to 12. Glory to God. Truly, our God is an awesome God. Amen? Siya po ay kamangha-manghang Diyos. Yan po ang Tagalog niya. Ang Diyos natin ay kamangha-manghang Diyos. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng tupa. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may mga hawak na palaspas. Tumisigaw sila ng malakas. Purihin ang Diyos na nakaupo sa trono. At purihin din ang tupa niligtas dahil itiligtas nila kami sa kaparusahan. Tumayo ang mga anghel sa palibot ng trono, ng mga namumuno at ng apat na buhay na dinala at tumamba sa Diyos. Sinabi nila, Amen! Ang Diyos natin ay dapat purihin, sambahin, pasalamatan at parangalan. Nalalaman niya ang lahat at nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan. Purihin siya magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Tayo manalangin. Ama, sa pagtulog namin sa inyo, Diyos, kami ay nakikisamba, nakikiawit.
nakikipuri, nakikipasalamat, parangal sa inyong pangalan. Sa tangi-tangi sa inyo lamang, O Diyos na nasa trono at sa kordero na nasa inyong tabi. Hallelujah. Sa pagtulong ng Banal na Espiritu sa amin, sa kalinisin ng kami ng Banal na Dugo ni Kristo kung saan pagdulog, ay maging karapat-dapat. Kami po ay maging kaaya-aya. Kami po, O Diyos, ay magpapaboran nyo sa harapan nyo ngayon. Kami na dumudulog sa inyo, O Lord, ng buong puso, kaluluwa at isip. Glory, glory to God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo. At siguro naman sa mga nakaraang araw ay meron kami mga nakitang pagkilos mo sa aming buhay. Hallelujah. Kung wala po, ang hinihiling ko, Panginoon, huwag niyo hayaan ang iyong mga anak ay maging katulad ng sinasabi sa mga iglesia. Either na tumamplay na, either na nakontento na, either na nawalan na ng unang pag-ibig, either na nawalan na ng bunga, either na nagmamalaki na, either na kung ano man yung kondisyon ng mga iglesia na nawa ay hindi maging kondisyon ng mga anak mo ngayon na dumudulog sa inyo, harapan, saan mang dako, kundi totoong dumudulog na may papulit, pasalamat, pagsamat, pagpaparangal sa tanging pangalan ng Diyos na si Yahweh na aming Ama tagapagligtas na si Jesus Yeshua. Glory, glory to you. Praise, 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 Father. Salamat po. At naunawaan niyo ang kahinaan. Naunawaan niyo ang kakulangan. Naunawaan niyo ang pagkamali, pagkumulang. Naunawaan niyo ang pagkakasala, Panginoon. At yan ay lagi sinasagot ng dugo ni Kristo na siyang sumalo ng lahat ng galit, ng lahat ng kaparusahan para sa aming mga kasalanan. Yeah, Father, we have to seek you, Lord. Nagpapakumbaba kami sa harapan mo at unawain, paboran niyo kami, O Diyos, na mamatagpuan niyo kami, Panginoon, ng tunay na nagsisisi, nagsusumika na ikaw ay bigyan ng kaluguran. Glory, glory to you. Thank you. We welcome you in this family. We welcome you in this place. We welcome you, O Lord, in our hearts today, in our midst today, O God, in the midst of our worship together, online man or in presence or in physical. Hallelujah. Thank you, Lord. All over the world, lukuban niyo, Panginoon, ngayon, habang nananalangin sa masamba at nagtitipon ng iyong mga anak, lukuban niyo ang buong mundo ng iyong pag-ibig, lukuban niyo ang iyong kapangyarihan. Pakita niyo yung dating ginagawa ng banal na Espiritu na siya ay umiikot sa buong mundo. Hallelujah. Glory, glory to you. Glory to you. Let the fear of God be upon us all, Lord, as we see the universe and your wonderful creation. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Hindi na po tayong mag-relax. At siyempre, panahon na. Magbigay. Lord, hati sa Panginoon. Amen, amen. So, sino may nag-amen dyan? So, kasi nag-amen, sa'yo muna. Meron ba mag-amen dyan sa kabilang panig? Can you hear amen from the other side of my computer? Sino magpasalamat sa ating Diyos? Sino magpatotoo? Sino mag-memory verse sa recitation? Dapat nyo sasabi. Hello, good morning. Salamat po sa Panginoon. Yung pinag-pray namin din sa APT ay naoperahan na siya nung nakarang araw. Grabe ang niya ay laban ang tiyan niya. Hindi mo sabi nga ni Pastor Lloyd na matibay ba sikmura mo, pero hindi niya alam asa na sa akin yung pinalaman, hindi lang laman ng dinoperahan. So, cancerous pala.
So, ang Diyos na lang ang bahala sa kanya. Basta patuloy lang ipag-pray at least na operahan na kung ano man ang mga proseso pa, ipasa sa Diyos na lang. At pasalamat din ako, ilang araw kami meeting at dahil nasa conference sa November 22, unang talagang burden ko ay ang site, yung pagdadausan. Sabi ko, malayo masyado yung doon kay Pastor Cecil. Sabi ko ng ganun, nag-iisip sila, wala na talaga. So, napakabuti talaga ng Panginoon. Meron pupunta dito doon sa church nila, Pastora Bibian, at yung sa likod ng San Roque Church, nagdalaman ng 150 daw kasya. Kahapon, pangalawang punta namin sa McDonald's, meeting kami. Nakawin na ako, alas 5 na, mula alas 10 ng maga. Praise the Lord. Nandun talaga yung pagkilos ng Panginoon para sa gawa na yan. Unang-una, nasa 50 na yata ang nag-confirm na ate. Pero ang aming talagang total is 100. Hindi pa kasama yung mga iba pa na mga invited. So, po ng Panginoon, tuloy na naalala ko ngayon sa Romans 8:28, di ba? Na talagang gumagawa ang Panginoon para sa kaibubuti ng lahat. Huwag ng Panginoon. Tuloy nga na yung venue, aliwalas, nandun lahat ng CR, nandun na may mga table, chairs, may mga hindi na kailangan kaming maghakot ng mga kung ano-ano, nandun na. Kasi doon kay Pastora Cecil, medyo masalimuot, sabihin na lang natin. Kaya nung sabi ko, kay Pastora Lisa, bukas mo na i-meditate siya pag napunta na natin ang venue sa panibagong titingnan natin ang present. Puri ng Panginoon, nasa kabuti ng Panginoon. Kaya, nagpasalamat ako sa Panginoon. God is our awesome friend. Amen. Noy, baka. Sabi na. Puri ng Diyos, magandang umaga po sa atin. Pasalamat din dahil nakausap ko yung pastor doon sa likod ng sabi niya, pastor, sabi pastor na, di ba po daw mabigyan yung ano nyo. Sabi mayroon, physical sa taas, baba. Kaya, ang upuan lang doon, 60 na. Kasi kami talaga pag andun kami, kita kami doon, kami palagi nag-uusap. Parang nagkano kami doon, hindi kami na tutulukan, hindi kami magkakaitip yan. Eh sabi niya, sabi mo sa pastor na kung sa baba sila, may airport. Kung sa taas, ano lang, sa taas. 60 lang, okay. Kaya sabi ko, sige. Pero sabi ko, ang schedule kasi namin, December 22. Sabi niya, kasi ko muna. Hindi pa na pag-usapan namin yun, baka mamaya pareho. Hindi ko muna sa inyo na, December 22 sa inyo, kami hindi pa na kahit kami baka mamaya, parehas, na kayo. Baka mamaya, magkulang yung Kaya, sabi ko, Pastor, magkano naman yung buhay natin? Hindi, wala pa. Pwede naman, pwede ko naman sabihin, libre, pwede rin sabihin sa pastor mo, may bad content. Sabi ko, hindi ko pa, kaya ang problema, nag-open siya. May Koreano pala na sumasama doon.
Sabi, doon ko na ano niya. Nagkasama lang naman yung Koreano kasama. Hindi niya sinabi na ano na siya. Kaya sabi ko, kaya ipapaabot ko sa aming pastor. So, kapag kaya tunay ng Diyos, ito lang naman yan po. Meron ako dito verse na inaano ko dito sa awit 37, verse 16. Sabi dito, kahit kaunti ang saraping hawak ng taong matuwid, pagkat naghihirap. Malaga ito kayaman pagtambak ng mga masasama. Bituin, buuin man lahat pagkat ang masamay papaghihinain. Ngunit ang mabuti ay kakagalingayin. Tinata ng Diyos, yung puso masusunurin. Itong ano to, hindi naman talaga babayan at hindi naman talaga babayan tayo ng Diyos. Ano? Dahil ano na may pangako niya sa Hebreo 13:5 na huwag kayong magkakasalapi, masyahan na tayo sa lamparte dahil hindi tayo iwanan yung pabayaan na. Kaya masalamat po sa Diyos na kung tutusin, marami lang talaga bagay ng mga automatic sa akin. Tama lang, ay masyahan na po tayo sa binibigay sa okay, tutusin. Ito nga yung tatanawin ko ay kaya siya, mag-ibang yung kulang-kulang tayo o kasi tama nga sa ano. Dahil mag-isipan ko muna, hindi tayo kayo, mag-pray ka kasi ka lang. Kung may ano nga, make time ka, napaka, dito pa rin. Pwede, wala ka, lola ka, nahihirapan mga pwede na ako po, nakakawin sa ipapasok sa ito, sa darating siya, dun sa trabaho siya. May oras siya sa ano, na-practice ko, ngayon din na, dahil ang dami na din, sabi daw niya na, ginagawa. Kaya po yun guys, maraming salamat. Sabi ko din, o sabi ko sa atin, kung kailangan ko dito sa, ano, nag-isip siya, parang nakakaya tayo. Ito lang, tumaya ka. Pues, nagagawa kayo sa inyo. Yung mga kapatid, nangihina kayo eh. So, sabi mo, wala ka sa loob mo. Sabi mo, hindi ko naman sinabi na galit si Pastor. Hindi ko naman sinabi. So, sabi mo, ay, kahiwa ko lahat ito. Ay, talaga wala kaya. Dahil ano nangyari sa hindi naman kayo kaya. Hindi na magalit sa atin lang. Kayo na kaya. Hindi ko lang. Ikaw, nakakaya kayo sa inyo. Dahil naghihina kayo. Hallelujah. Meron bang bukas? Sa kabilang panig po, meron po po. Sige po, ako rin po. Lord, meron kang internet yan ha. Hello po. Good morning. Shish. Naririnig po ba ka? Okay, may thumbs up na. Kaya go na. Ang hirap magsalita kasi pag hindi ka sure na naririnig ka, di ba? Baka masayang. So, good morning po sa lahat. At hindi ngayon maganda yung audio dyan masyado. Minsan sobrang linaw. Minsan naman parang garalgal. Minsan parang may unan na nakatakip. Ngayon parang ganun, parang may unan. So, hindi ko masyado marinig. Kaya sana naririnig niyo ako ng malinaw. Ang share ko naman ay tungkol sa pinakamahalagang bagay sa mundo at pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao. So maraming sa atin nakalimutan natin yung pinakamahalagang bagay sa mundo at yung pinakamahalagang bagay sa tao o sa atin. May mga kaibigan tayo, may kilala ako na mga makikita mo na ang galing, mga taong magagaling, mga taong ekselente, mga taong sobrang talino, mga taong sobra namang bait, sobrang sipag, may kanya-kanyang lugar at may kanya-kanyang kagalingan. So, ako may philosophical mind. Lahat ng bagay tinatanong ko, lahat ng bagay pinag-aaralan ko at
ina-analyze ko kung ano ba ang saysay nito, gano'n. So bago ako maniwala o bago ko tanggapin ang isang idea o mga katuruan, lahat yan dumadaan sa filter, pagsasala, na dapat ganun ang mga tao na hindi basta may mga tao kasi akong kilala na ano eh, pag nakarinig lang ng isang sulsol o isang chika, isang chismis o isang sumbong, agad-agad papaniwalaan niya yun at agad-agad magre-react siya kung nanggalit o kung ano yung isinumbong. Kikilos ka agad siya ayon doon sa nalaman niya. Wala munang investigasyon. So, mali yung ganon na kailangan pag-aralan muna natin at timbangin lahat ng bagay. Sabi nga sa Bible, di ba? Let us test everything. Kung ito ba ay worthy para sa Panginoon, ito ba ay nakaka-glorify sa Panginoon, kung ito ba ay karapat dapat paniwalaan, kahit yung mga katuruan at doktrina na natatanggap natin. Hindi basta-bastang yes lang ng yes, di ba? Maraming taong ganun eh. Kung ano yung lumaki kaming Katoliko eh. Lumaki ang magulang ko. Wangka namin, lahat kami Katoliko. So, mamamatay kaming lahat Katoliko. So, tinanggap mo na lang ba yun? Ako dumating sa point na, bakit kami Katoliko? Bakit lahat ng Pilipino Katoliko? So, doon yung time na naghanap ako, ano ba ang tunay na katuruan? Ano bang tunay na relihiyon? Ano bang tunay na pananampalataya? So, dapat merong tayong ganun na filter o salaan na hindi lahat ng bagay ay okay. Dapat alam natin yung pinakasaysay at pinaka-meaning, pinakakahulugan ng buhay mo, bakit ka nandyan, bakit ka nabubuhay, at bakit tayo nasa mundo, bakit ko ginagawa itong bagay na ito. So, may isa akong kaibigan na sobrang mapagmahal siya sa aso, sa mga dogs. Tsaka, may mga taong weird, di ba? Pero may mga taong gano'n na parang, hindi ko sinasabing weird siya, pero sobra-sobra yung love niya sa aso. Pero pagdating sa tao, napuna ko sa kanya, parang wala siyang pakialam masyado. Kaya minsan nasabi ko sa kanya na ang tunay na saysay ng buhay, ang utos ng Panginoon ay mahalin ng tao katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. So lagi mong check yung love ko na naibibigay sa taong ito, katulad ba ng pagmamahal na ibinibigay ko sa sarili ko? Mahirap yun eh, kasi dapat pantay daw, diba? Paano ba mahalin ang sarili mo? Nililinis mo, pinapaliguan mo, pinapakain mo, binavitamins mo, pinapaganda mo, lahat ng positive gusto mo para sa sarili mo. So kung dapat daw mahalin mo ang kapwa mo katulad nun, so ganun din dapat yung iniisip mo dun sa iba. Pero hindi karaniwan tayo, 'di ba? Mas mataas yung dapat sa atin. Kung ano lang yung kaya ko ibigay sa kanya, which is tama rin, pero ang goal ng Lord is mahalin mo, love others as you love yourself. Kung paano mo minamahal ang sarili mo. Yun ang tunay na swatan ng pagmamahal sa kapwa. Kaya nasabi ko sa kanya na hindi masama magmahal ng aso, gift yan ng Panginoon, lahat ng bagay na all the good things that we have are gifts from God. Pero wag natin kalimutan na kapag naging nauna na yung aso kaysa sa tao, sa puso natin, siguro time na para i-evaluate yung ating priorities dahil doon nasusukat ang tunay na pagkakristyano. Doon sa pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos. So yun lang po. Amen. Praise the Lord. Oh my, medyo ayaw pumasok yung ating faith. Okay. Minsan nga, di ba, mayroong mga pinipicture sa TV. Daming mga aso, daming ano, may vitamin, may kung ano-ano. Sabi ko, kung yung kayang ginagastos nila dyan, may paaralin sa isang tao. May say-say pa siguro, di ba? Kaluluwa yun eh. Eh kung mga aso, hindi pa alam ang kaluluwan to, eh temporary lang. When it dies, the soul dies. Hindi ka talagang tao. Yung soul niya, hindi na mamatayan kahit kailan. Tunugin man yan sa impyerno, di yan mamamatay. Yan soul. Yan ang kahalagahan ng soul. Praise the Lord. Sabi nga eh, he who wins soul is wise. He who wins dog is dog. Anyway, comment lang yun. Ako, mayroon din akong pasalamat sa Panginoon. Una, yung last week, hindi ko, siyempre, pinag-pray natin.
all of a sudden, na kinamusta ko yung isa namin, kasama namin dati sa opisina, ay, kamusta, kamusta? Tapos sabi ko, nakita ko siya, yung asawa ng kapatid ko, Kaloy, na meron siyang certificate, graduate siya, para maging worker siya sa church. Wow, sabi ko, galing naman. Tapos ang klase yung misis niya, kasama din namin sa opisina dati. Di ko alam kung saan na sila kami. Sabi niya, oo nga, tutukso na namin yan eh. Tinatawanan namin ito. Tuwa pa si tutukso, tinatawanan. Tinatawag na yung pastor, pastor, pastor. Para sa kanya, ano yun, kasi mockery, no? Joke, hindi niya alam, magandang bagay yun. Anyway, sa akin, magandang tukso yun. Kung araw, pag, ay, pastora! Tawag sila na, okay lang, bakit? Sa kanila, it's a, nakakatuwang, nakakatuwang, parang pang-aasar. Pero, pero, praise the Lord. Sabi nga nung kumari ko nung, yung kumari na yan, huwag mo siyang dito. Kasi pagdating niya, nagagalit siya, napipitong siya. Sabi ko, sabi ko, hindi na ngayon. No, siyempre, bata pa tayo sa Panginoon, para sa akin, nakakakilis din. Parang iniinsulto ka. Pero ngayon, tuwa pa nga ako doon, sabi ko sa kanya, gano'n ba? Siyempre, ah, hindi niya rin ako nasunda na, Bible study leader lang din ako at nagpapastor-pastoran hanggang sa medyo lumalago na tayo sa Panginoon sa sariling pag-aaral na rin, no? Sa sariling pangungusap sa Diyos. So sabi ko, ikaw, ano siya? Sabi ko sa niya, tawag siya ng tawag, sabi ko. Sabi ko, tumugon siya sa tawag ng Diyos, sabi ko sa kanya. Ikaw, kaya, kasi nasisira na rin naman natin yung tawag. Ikaw, kailan ka tutugon sa tawag ng Diyos? Sabi niya. Sa kanan, sa kanan. Sunod na, sunod na. Sabihin ko na gano'n, gano'n. So, yun ang pasalamat ko sa Panginoon na nasingit ko casually yung Diyos sa buhay niya. Pangalawa, yung kahapon, sobrang kapaguran, pero puri ng Panginoon dun sa aming intentional worship celebration, three in one yun, Thanksgiving, at saka appreciation ng pastors, saka Christmas celebration na rin, section 3. Masaya, lahat, everybody happy, sarap ang pagkain, at saka cool naman lahat, hindi masyadong tense, kasi meron kami, naging thematic kami, nagsuot kami ng cowboy, kasi mga winners, best costume. Yung mga wala, okay na, pag meron, di okay, so ng mga nag-effort doon. Tapos kami lang, tinusong nga kami ni Pastor, sabi niya, takot lang nila sa akin, kaya nag-present sila. Kami lang, section, area 5 lang ang nag-present. Kasi sabi mo, present lahat ng areas, pero area 5. Pero na rin, tama rin naman kasi yung types, masyadong mahaba na, pag tumadami mag-present. So, nag-present kami, na pinanta lang namin yung people need the Lord. Tapos merong may parang interpretative dance, hindi na namin noon shopping. Yung meron siyang guantes na puti, tapos puti yung mukha para hindi mga reaction o mga action. Sorry. Tapos, yung may babaeng nagsa-sign language. Yeah. Ayun, people, kasi this is people need the Lord. Yeah. Okay. At masaya. Dahil doon, nabigyan kami ng 1,000. Kasi siyempre, ha? 1,000. Yeah, group. Group yan. So, ang dami namin. Isang group na, more than 10 kami na nag-present sa area. Kasi, nung magpa-picture yung area, pakita ko sa inyo yung area lang natin. Kita mo na, pag nag-celebrate tayo ng Pentecost, more than 250 tayo nag-celebrate ng Pentecost. Kaya nung area, magpa-picture na sa area, hindi pa sumama yung iba. Sumadami yung absent. Kasawag David Libaw. Meron, dami. Puro mga
yung mga kaabalahan. Siguro lang kung si Pastor may tumama. Napuno yung stage. Parang isang, parang, ha? Yes, Andrea sa Cubao. Kaya puri ng Diyos, salamat sa Ama sa kanyang pangatlo, yung siyempre yung katagumpayan ng pag-aalay. Nakita ko naman na nakikinig sila. Sabi ko nga, hindi ito sermon, kundi mensahe. Mula sa Diyos, nagangiti naman sila. At yung amo ng host, yung amo yung lola ng inalay na bata, tuwan-tuwa naman siya. At kasama niya yung amo niya doon na naka-wheelchair at binibideo niya ako. Kaya nung maglihan sa with the anointing oil, gusto nila lahat ay ma-anoint ko. Pinag-pray ko lahat. In their prayer. Kaya, praise the Lord, tuwa naman ako kasi minsan, pagka nag-preach ako ng ganyan, o nagkanta ako, parang ang bigat ng feeling, ang bigat ng dalhin yung crowd. Parang hindi mo pero makita ko very attentive sila na, very interested, mabata, magtanda. Talagang matahimik, Kaya flow lang 30 minutes ng ceremony ay pati yung host, yung MC ng McDo, na-appreciate niya tayo. Kaya nararamdaman mo naman yung appreciation ng God's word sa kanilang buhay at sa ng ceremony. Kaya natuwa ako, nararamdaman ko na kumilos ang Diyos para sa kanilang isa lang sa first family at sa family ng occasion. Hallelujah! So, God is good. Sabi nga sa Luke 1:37, nothing is impossible. Nothing is impossible. Kaya nung nagpipray nga yung mga kananayan para maging maganda sana yung venue, no? Conducive sa fellowship and learning. Ay yun. Pero biglang pumunta na lang. Ang hinulog ng langit. At sabi, meron naman kami dyan na venue. Pwede nyo gamitin. Libre ba yun? Merong konti. Kita niya. Pag sinabi natin sa Panginoon natin pangailangan, sino ba naman siya para tumanggi? Ama natin siya, di ba? Amen? Praise the Lord. So, meron pa ba? Any more? Okay. So, kung wala na po, ay tutuloy na po tayo sa ating pagmuni-muni sa salita ng Diyos. So, natapos natin yung church age. Pagkatapos ng church age ay yun na palang judgment ng Lord. Ang judgment ng Lord ay mayroong 3 stages na ang una ay yung seal or yung tatak. Pangalawa ay yung trumpet o trumpeta. At ang pangatlo ay bowl, yung mangkok. So yan yung sabi nila, tatapat yan doon sa Great Tribulation. Yan yung season na yan. Great Tribulation. Matinding kapighatian. Sabi ko, hindi pa itigsiin, pati daw yung mga elect, ay hindi maliligtas. Sabi ni Jesus. So, yan yung pagkatapos ng vision sa langit, ni John, he who is on the throne and unto the Lamb, sabi and to the Lamb, nag-vision na tungkol sa mga selyo, trompeta, at sunod-sunod na po yun. So, kung titignan natin yung outline, pakita ko lang yung outline na kinuha natin kay Pastor David, Dr. David Jeremiah, ay nasa ko lang po. Kailangan i-labas ko muna sa file niya. Mag-share. Yan. Sa red time, yan, na-share ko rin, red time. Revelation time. Yan. So,
So, mapapansin natin din lang yung pinaka-outline ng Revelation. Almost similar naman halos sa mga nakita ko mga study Bibles din. At ito yung ating mas tinatanggap. No? So nakita natin dyan sa introduction, si Jesus, ini-introduce dyan, sinasabi. Chapter 1, kung di ako nagkamali, no? Chapter 1. Nakafocus din si Jesus. Kasi ang sabi diyan, it is the revelation of Jesus. Yan yung kapahayagan ni Jesus sa mga darating na panahon. Tapos pinakita niya yung sitwasyon ng mga churches. So yan ang mga churches ngayon, sabi niya. After that, sabi niya, may papakita naman ako sa iyo. Pero bago niya pinakita yung future events, pinakita niya muna yung image ng God the Father and God the Son. Pinakita niya yung throne in heaven. Pinakita niya yung mga elders. Pinakita niya yung mga anghel. Yan yung 5 and 6. Pagdating po sa 4 and 5, pagdating po sa 6, ayan na. Sabi niya, kasi doon sa 5, di ba? May pinakita, may dala-dala. Sino may dala-dala ng libro? Aklat. Aklat ba yan? Scroll. Kasulatan. Yan. Yung tuba. Sabi dito. Yan. Kinuha niya ang kasulatan sa kanang kamay na nakaupo roon. Yung nasa kanang kamay pala ng God the Father. Kinuha Cordero, Son. So, sabi niya, umiyak siya, walang nakita niya, may selyo, may either na may tatak o may kandado, dito, sabi niya, Lord, sino magbubukas ka? Nakaselyo, setyado. Sabi niya, huwag kang umiyak, meron ka dapat yun nga yung Cordero o yung tupa. Dito sa version na to, dito pangit ang pagkaka-translate ay tupa ang sinabi, yung Cordero. So, in a way, tupa naman talaga yun. No? Sabi niya, sino yung mabawa ba? Nang kunin niya yun, lumuhod sa harap ng tupa ang apat na buhay, lang at ang 24 na namumuno at sumamba sa kanya, bawat sarang dahil may hawak na tiktok-tiklan ng puno ng insenso na siyang panalangin ng mga pinabanal. Usually, ang panalangin daw nito ay yung pag pinapanalangin natin, Lord, dumating ka na, thy kingdom come, Lord. Ito daw yung madalas na napupunta doon sa sitlan na yun. At yun ang katugunan. Yun na nga yung katugunan. Pag yun nakita niyo. Yung mga prayers ng mga pinabanal. May alpa rin silang tinutugtog at tumawag sila ng maawit na kayo po karapat-dapat. So, walang worthy to open the sealed book or the sealed writing kundi si Jesus. So, pagkatapos nun ay nung pinakita niya na yun, isa-isa na binuksan niya. So, tayo sa pagbubukas at alam ko naman na na-discuss na natin to several times. No? So, makita natin dito, bago yung pagbubukas na yun, ng white horse, red horse, black horse, pale horse, no? At pinakita din yung mga naging martyrs during that time. Hindi na ito yung martyrs ng panahon ni Jesus o panahon ng Church Age, hindi po. Kasi na-rapture na sila. Kundi yan po yung magiging bagong martyrs during the tribulation. Talagay ko yung mga Kristiyanong tawag dito, yung malahininga, sila po yung maiiwan. Para sila yung magpapatotoo na totoo yung sinasabi sa Biblia. Sila nyo, naiiwan tayo. Doon na, magsishare na sila doon. At sila ay magiging martyr. Kasi hindi sila sasama sa Antichrist, no? Kahit na anong gawin nyo,
Si Jesus, ang aming Savior. Si Yahweh, ang aming Diyos. Ang Diyos namin. Sila ang Diyos namin. God the Father, Son, and Holy Spirit. So, actually sa magpapakita ng Trinity. May Trinity din po ang counterpart. No? May Trinity din po sa Revelation. Kaya kung may Trinity, three persons ang Diyos, may Trinity din yung pinapakilala ng evil. From the devil, Satan, himself. Meron din siya. Pero hindi sa persona niya. Sa ibang persona. Yung maging prophet at yung siya at saka yung Antichrist. Yeah. Yung talagang maging Antichrist. Na kakasihan ng devil. So merong yung si devil mismo, Satan, the adversary, and the chosen person niya na nasugatan, namatay pero nabuhay. Tapos yung kanyang propeta nag-i-introduce sa kanya. Ito ang Mesiyas. Ito ang Mesiyas. Noong time na yon, ito yung nangyayari. Kaya mas madami pwede maniwala. Ano yung nangyayari? Wala na din yung mga Kristiyano, di ba? Na-rapture na. At yung mga namatay kay Kristo, yung mga natira na lang na hapyaw na Kristiyano at saka mga hindi Kristiyano. No? Magkaroon ng ito yung pangyayari. So, kung titignan natin dito sa apat na kabayo, no, ay yung tawag dito, parang nangyayari na siya ngayon. Sa Matthew 24 na mapapansin ko yung sinabi ni Jesus. Kaya, ito ba yung future pa talaga? O nagsisimula na ngayon? Kaya madami siguro nagsasabi na hindi nagsisimula na yung tribulation. Pero para sa akin, siguro introductory yun. Kasi mas extreme yun eh. Mas extreme. Katulad ng, gera. Number 1. So, siguro basahin natin yung Tagalog, no? Na sabi, nakita ko tinanggal ng tupa. Nag-pray na ba tayo? Di ba? Sige. Father, as we come to your word, cause us to feast, O Lord. Cause us to enjoy. Cause us, O God, to be satisfied with your mighty living word. Hallelujah. Enhance, encourage, strengthen your people, and give us wisdom on this, that we may the more serve you, that we may the more know you, that we may the more love you. Give you glory in Jesus' name. Amen. Nakita ko tinanggal ng tupa ang una sa 7 selyo na karolyong kasulatan. At narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ng isa sa 4 na buhay na nila. Halika, sabi niya. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak ng pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusok at magtagumpay sa pagdigma. Okay, so the first seal is about war. Iisipin natin pa eh. Merong First World War. Merong Second World War. Ito po, maaari papasok ang Third World War doon sa time na yan. Kasi po, talagang magkakagulo dyan. Kaya nga, para maging momentous yung pag-i-introduce ng Mesiyas sa kanila. Gusto nyo matahimik? Gusto nyo, meron kayong lahat ng pangailangan. Gusto nyo lahat. Kaya, ito ang Mesiyas. Diba siyempre, paano ko ba naman hindi maniwala? Mag-introduce ng peace. One world, na lang siya eh. Ruler, paano hindi magkaroon ng peace? Diba? Eh, pagkain, tatak lang. Diba? Sino makakapagsabi na hindi ka maniniwala? Tapos yung pinakilala, merong nag-assassinate, pero nabuhay ulit. Ito na nga yun. Kasi copy, di ba? Copy siya ni Jesus ng Mesiyas. At nagbi-miracle yung prophet. Ang daming himala. Sa panahon ngayon, nangyayari yan, di ba? Kaya iniisip ng iba, baka ito na nga yung tribulation. Pero, hindi pa yung extreme eh, kasi extreme yun. Pupunta ka dun sa extreme point na
talagang sasamba ka or kaya mo patay, i-martyr ka na. Kaya may martyrdom dito. Ito yung mga tinatawag ng martyr. Yan. Souls under the altar. So yung unang seal yun, about one. Kaya kung titingnan, parang si Jesus din siya. Kasi conquering siya. Nasa kabayo puti. White horse. Pagkatapos sa red horse. Ayan. Mga mahilig sa red horse. Sana iinom kayo ng red horse, maalala niyo to. War and bloodshed. Sabi sa, na tumingin ako, nakita ko, ay, tira, nang tanggalin ang tupa ang ikalawang selyo. Narinig kong sinabi na ikaw lang, ikalawang buhay na nilalang. Halika at tumitaw ang isang pulang kabayo, ang nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpatayan ang mga tao. So, ano ba yung unang scene ay isa sa mga tupauna sa pitong sino mga nagawin sa presyo ng mga dali nakita ko ang isang puting babae na sa mga hindi ng kapano, linis pa, ng musok, ng tarupan, sa pakikita. So, yung kalawang selyo ay continuation na war. Ito kasi conquering to eh. Yung nagko-conquer sa'yo. Sa ngayon, hindi na uso yung nagko-conquer ng mga ibang bansa, ng mga ibang bansa, sa mga ibang bansa. No? Tita Lab, nawalan ka pong sound. Hello. Hello, mic check. No, wala. Ayan, okay na po. Okay na. So, makikita ba natin yung senior kong screen? Okay? So, wala ba? Parang ating nandolo ko yung ating hello. Ayan, okay na. Okay na? Good? So, yung pangalawa ay continuation na war. Ito talaga, yung kanina conquering. Baga sa ano, kung merong ano yun sila, kukupin, hindi nalalaban. Kaya conquering power, yun yung white horse. Kasi si Jesus, parang sabi mo, parang gospel to eh. Ito palagay ko, di ba sabi ko nung araw, nung ako'y unang nag-preach ito, ano, tingin ko dito, yung false gospel to, yung another gospel. Yun ang conquering niya. Kasi white horse siya eh. It speaks of, akala mo, nakaputi, pero sa loob, madilim o maitim, no? Ito yung, sabi ko, pagkalat talaga ng ibang ebanghelyo. Yung maling katuruan ng Biblia. Although, Biblia pa rin yung gamit. Nakukonquer nila yun sa pagitan ng ano. So, sumunod ay ito yung physical war kasi may bloodshed. Ito maaari yung conquering power ay either na spiritual or physical din. Meron na yung picture. Ang nakakonquer sa atin noon ay ang Espanya. Hindi lang sila physical conquest, spiritual conquest kasi tinaniman nila tayo na katuruan na hindi na binabawal magbasa ng Bible tapos yung meron silang black book ng catechism book, yun yung sinusunod. Kaya dyan nauso yung rosaryo. No? Binabawal nila yung Bible, no? Oo. So may picture na tayo ng ganyang conquering power, no? Physical and sabihin natin political and spiritual conquest. Tayo na alipin dyan. Hanggang ngayon may mentality pa rin tayo na spiritual conquest, kung ano-anong turuan nyo, ini-embrace natin. Sabi nga nung aking boss dati, kasi yung kanyang talagang na-hook sa gambit. Hanggang sa nag-design,
punta sa abroad para makapayad ng utang kasi lahat talaga ng naipon nila, lahat ng meron sila na isang lanat, tapos lahat ng tao na utangan na nila. Hanggang sa nahiya na siya, nagpa-DH siya sa ibang bansa para makabayad. Nung makabayad, bumalik. Naging kontrakto, akala namin okay na. Nung makasweldo ng unang sweldo, worth ano lang naman, 70,000. In 3 days, stay niya sa, ano, nung ginangguan ko kasi close friend ko din naman yung boss ko na yan, sabi ko, dapat merong professional yun. Bakit? Lahat ng tindahan ko, lahat ng relihiyon, pinasok ko na nga eh, sabi niya. Pero totoo, dahil hindi nagsisimba yun, nagsimba ulit sa ulit. Hindi yung mahilig sa spiritual na pag-uusap, nagkakain na kayo. Sinasabi niya, kapag may ganyan sitwasyon, pinatry niya lahat. Sabi niya, kahit sino ang try lahat, di ba? Kaya may pagkakataon ganito yan. Tayo, ngayon, gano'n. Parang hindi click yung, hindi nag-click yung Catholicism. Iba naman. Oneness naman. Evangelical naman. Asa nga pala? Pag nireview ko yung aking birth certificate, nakalagay doon, religion, Protestant. Sabi na, Protestant tayo eh. Tapos natutuwa ako na, nakita ko yung certificate na lumang-luma, 6 years old ako, graduate na DBBS. O, di ba? Certificate na graduate. Ang DBBS po namin no, kasi dyan, 2 weeks. Maganda ang palakad talaga ng Satan. Pera nila na kaya meron kami ministry doon sa 34 sa mga mahihirap. Yan. Madaming mga teacher din, madaming naging teacher din ng mga Sunday school teacher. Dahil sa TBBS din. Mga naging Sunday school teacher, mga naging disciple, mga naging discipler na. Kaya nga, sabi ko, kung Lord willing, magbigay pa ulit sa atin ng Lord yung mga pagkakataon na makapag-TBBS tayo, why not, coconut, di ba? Pwede pa tayo makapag-ulit. Hanggang ngayon, na-feel ko yung longing ng mga bata dyan pagka tinatawag na ako, Lola na. Nandiyan may manghingi ng kailangan doon yung pamatay, kahit kunti lang. Nandiyan yung, na-feel ko talaga yung need nila. At yung respect nila na, at saka yung memories nila na tinuruan natin sila. At ang sayang, ang prayer natin siyempre ay makapangusap ang Lord sa kanila at tumugon sila sa pangusap ng Lord. Ang second seal is about war and bloodshed. So sabi dito, lumitaw ang isang pulang kabayo, ang nakasakay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng tikmaan sa mundo at magpataya ang mga tao. Pero ngayon, di pa naman nangyayari, pero may taste of it tayo, di ba? Pero sikreto pa rin. Pero ito, it is beyond control of anyone. Pag nagpatayan. Kaya nga, magra-rise ang isiya. Ang false Christ. O anti-Christ. Sabi niya, siyempre, maniniwala ng tao, ito nagbigay ng peace sa atin. Ito nagbigay ng healing. Kasi may miracles eh, yung sa false prophet. Ito bigay ng peace. Kasi magkaroon nga daw ng war. It may be a third world war. Pero, ang prayers natin and hopes natin, wala na tayo. O yung mga aabutan nun, mararapture. Kasi hindi natin alam kailan ang rapture. Either in our time or in the time to come. No, pwede yung mga susunod na generation. Ang problema sa susunod na generation, ang daming mental condition. Naano nyo ba? Siguro patuloy lang ito ipag-pray at i-review. Yung mga bata karamihan may mental condition. Tapos yung mga normal naman, hindi rin normal pag-isip. Wala sa kanila yung spiritual na bagay. Sabi ko nga sa mga tao ako kasi nung 90s, 80s, parang tapos nakakarinig ako ng gospel. Pero bago ako magganyan, ako yung 14, 15, 16, magti-teenager ako, meron akong heart sa Lord nagpipray ako Nagpipray ako. Lord, isa na natin ko. Lord,
Ano pa kami ng ganyan pa kami, oh Lord, okay kayo, okay kayo. Naharap kami dun sa ano, dun sa mukha, sa mukha. Okay. At nagpipray ako doon. Kinakausap ko siya, ano, heart to heart, and eyes to eyes. Eh, meron pa naman yung puso, yung aming picture doon. Tapos meron din kami cross na chalk ang ano, material. May mukha ni Jesus. Talaga nagpipray ako doon. Ang panalangin ko, yung mga batang to, magkaroon din ng heart kay Lord. Magkaroon siya ng desire to know God. Ewan ko, siguro na lang kung ano, may inclination ba yun? Hindi ko alam ang doctrine na eh. Binibigay pa yun ng Lord? Or ano? No? Or natanip ba yun? Nung aking magsimula ng 6 years old ako eh, pinapangaralan ako. Tapos sa aming school, meron kaming Christian education. Aming school kasi Protestant yun eh. Pinapalakad ng Protestant church. Yung Trinity. Presbytery ba yun? O ano bang church yun? Ano? Christian church siya. Tapos nagtuturo doon, kailangan Christian siya. Alam ko. Kasi ang mga tinuturo nito, mga principle sa Bible. Mga pati yung una yung tinuro, yung church prayer, and commandment. Mga tinuturo sa Bible talaga, hindi man kung ano ang doctrine. Kaya iniisip ko lang, anyway, sino kaya nag-pray para sa akin? Kaya pag-pray tayo, para yung mga kabataan, nagsusunod ang kabataan, yung mga pagpagtawag sa kabataan ngayon, yung mga Mazinger Z, kami daw, tayo daw, baby boomers tayo eh, baby boomers. Yung sumunod na kabataan ay sumunod sa atin, ano ba yung kabataan? Ano ba yung mga, ano ngayon, mga sinasabi ko, mga, ano na yung utak ko, kaya naglalaki ko. Generation, yon. Generation Z, yung huli na yun. Yung millennials, yan. Yung sumunod sa atin na baby boomers, millennials. Yung mga millennials, medyo mayroon pa yung makikita mo na ano sa Diyos eh. Pero ngayon, mga Generation Z, Gen Z, tawagin Gen Z, ay, hindi ko rin alam. Pero alam mo nung ano, dumadating sila sa puntos na yan. Kasi yung aking kasama sa opisina, yung anak niya, laging may sakit. So, may condition. Pinanganak, may physical condition, hindi mental physical condition. Laging namumroblema sa kidney, may renal problem. So, lagi sila sa, pero mo yun, kawawa, no? Mag-1 year pa lang yata yun eh. Lagi pa rin, lagi siya, wala nang ginawa, kundi absent. Kasi nga na, ano siya, very attentive siya sa condition ng anak niya. Pag sinisiraan ko yun, okay lang. Ano lang, wala sa interest. Kasi nasa ano siya eh, feeling niya. Alam mo nung, pag nag-post ako ngayon doon sa group namin, siya ano siya nag-account. So, ibig sabihin, dumarating na sa puntos niya yung need niya need of a God in her life. Sabi, wala kahit dati, pag nag-share ako ng verse, o kaya ng Bible, yung sa Bible app, yung YouTube, sa new version, merong verse. Para pag-click nila, pupunta sila doon sa app, pwede nilang i-download. At merong mga videos. Siya lang yung tangi-tangi. At saka minsan ko lang gawin yung bihira. Nag-heart. Sabi ko. Ibig sabihin, nag-touch na siya na spiritually. At naiisip na niya na, why not come to God? Di ba? Dahil sa condition ng anak niya. So, let us pray na maging ganon, yung mga Gen Z, no? Na maging interested pa rin sila. Hindi lang sa knowledge ng gadget or mga fun that can be found in the gadget. Sabi ko nga nakaraan, sino may Bible app? Wala, kahit isa. Sabi ko, benta niyo yung cellphone nyo. Hindi kayo yung Bible. Kasi bilangan nun, may bahay, may lupa, may kotse. Pero walang Bible. Benta yung bahay, bili Bible. Kasi mas importante yung pang-spiritual. Parang mga nag-aamay sila na nag-iisip. Tinitignan ko nga yung MC. Doon niya lahat kinokontrol, yung background, kung ano-ano. Kaya sabi ko, please,
Pwede kaya natin patutugin yung, sino ba nagkukontrol ng tugtog? Pwede ba natin patutugin yung for this child? Tapos yun, ito po ma'am. Oh, yan. Tumunod na. Nakakorek pa sa sa audio. Yung kanyang cellphone. Ginagamit niya. Hindi magpano, pinipay niya. O sayaw ang dahil sa amin. Ikaw, very na siya. Hindi niya na kailangan assistant. Nag-iisa lang siya, babae. Ang bilis. Ang bilis niya mag-control ng YouTube. Ito po ma'am, sige. Him, yan eh. Sabi ko, nagtanong lang ako ng him na maganda for dedication. Kinontrol niya na gano'n. Sabi ko, sinabi ko, meron pa kayong Bible app? Wala, pati siya, wala eh. So sabi ko, kung hindi man plano ng Lord to, ginagamit ko ng Lord. Pero plano din ito. Alam niya. Alam niya, nagpang-modernize na. At yung distinguished guest namin, yung amo ng Lola, binidyohan ako for the whole time. Nahihiyangan ko eh. Sabi ko sana, pag gusto niyong panoorin yun, makikita niyo yung message, di ba? At ang message ko, up din. Ang message ko, up. It's about up. A-A-P-P. Acknowledge God. And accept God. Acknowledge God that the gift of sight is from the Lord. And once you accept it with thanksgiving no matter what happens. Kahit na kung sa misyon ka na dyan sa anak mo, at pagkatapos yung P partnership with the Lord. At yung P, another P is the pledge that you are committed to do what you have to do and what you can do for the family. Oh, grabe binigay sa akin ng Lord. Napuspusata ako ng banal na espiritu kagabi. Glory to God. So, dating ng red horse. Sino mahilig sa red horse dyan? Nakita niyo to ha? This, paalala sa inyo to, war and bloodshed. Bloodshed, digmaan at patayan. Sabi nga ni Lord, darating yung panahon, yung anak, kaaway nanay, kaawang ng anak, gano'n, nag-aaway. Sabi nga, because I did not bring peace. But, conflict sa mga pananampalataya. Kasi nga ito talaga nakatakda ito. Wala tong dahilan. Ang pinakadahilan na to, judgment ni Lord. This is about God's judgment. This is about the judgment of Jesus. Kaya nga darating doon tayo na tayong lahat puhusgahan. Kapag ikaw na-rapture, nahusgahan ka na. Naligtas ka. Yung mga hindi, puhusgahan pa lang kung maliligtas o hindi. Kasi nga, may martyrs pa. Kahit na, may pagkakataon pa, kahit na anong gawin, sasamba na siya sa Diyos. Kahit gigilitan na siya ng liit. Sasamba na siya. Sa tunay na Diyos at tunay na Mesiya na si Yeshua. Si Jesus Christ. At pagkatapos mag-open ng another seal ay yung black horse. Dahil doon, nagtanggalin ng tubig, 3 selyo. Narinig kong sinabi na 3 buhay na nilalang halika at nakita ko ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay ay may hawak na timbangan, may narinig akong parang tinig mula sa 4 na buhay na nilalang at sinabi sa nakasakay na kabayo, itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng 1 kilo ng harinang trigo ay dapat 1 araw na sahod. At ganoon din ang presyo ng 3 kilo na harinang cebada. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak. Dati sinasabi ko, at dahil ito na yung mga nabasa din naman natin sa mga adlang. Kapag dumating na yung famine, yung great famine hindi pa ito ngayon. Bakit? Ang 1 kilo bigas ba natin, isang katumbas na isang araw na sweldo? Di pa. Wala, malayo. Magkano ang ngayon? Ang basic? 600? Ha? 650 ang basic? O, ganyan baka mahal ang 1 kilong bigas? Wala pa, 60 pa nga lang eh. Reklamo na nga tayo, 60 pa lang yan ha? Pero sa panahon nito, ng great privilege yung matitig kabigatihan ng sobra. Sino makakabili ng
Eh di kakain ka lang sa isang araw ng sweldo mo, pang ano lang yun, sa pambili mo lang ng, sabi dito ng trigo. Ang trigo is, ay ang, cebada is the barley, at ang trigo ay wheat. Ang wheat po parang damo. Parang damo yan. Basic ingredient po sa lahat ng pagkain ng mga Israel. Yung wheat and barley. Ang barley ay grain. Yung grain na yan, ginagawang harina. Yan yung harina cebada. That is the barley. Dapat bili tayo ng barley flour. Flour na barley. Barley flour. Merong corn flour. Merong, ano ba? Maganda kung magkaroon tayo ng barley flour, di ba? Kasi yan. Kaya naman, mahalata yan. Kahit ngayon, mahalata. Tapos sabi, ang presyo ng langis sa talak ay huwag itaas. So, langis is about life, power. Sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong mga mantikang gamit, ipunin nyo sa mga galon-galon. Kasi pwede mong gawin yan na power of, lagyan mo lang yan ng meat chop. Tapos, yung naka-ibabaw. Tapos, at wala pang ano yan. Pag itim ng, di ka tulad ng gas, itim lahat yung dito mo, kinabukasan. Yan, wala yan. Walang pollution. Kaya nga, bilang environmentalist, pag meron kayo, palibas, hindi ako nagluluto. Pag meron kayong mga stale na mantika, itabi nyo lang. Maglagay kayo ng container para itabi nyo. Balang araw, pag nawalan tayo ng power, meron kayong power. Bago dumating to, baka mararamdaman natin di ba? Yung simula na, ng pagdating na. So, great famine yan, Black Horse. At may dalang escape, pero may pang bitimbangan. It is, totoo nila, economic upheaval. Talagang magugutom dahil sa taas ng bilihin. Ngayon pa nga lang, sabi nila, meron nang nagugutom How much more kung bibili ka ng 1 kilo isang araw na sahod, o kaya 3 kilo isang araw na sahod. Kung ang standard day sahod ko, o di how much mo, magkano yung sahod ko? Mahigit 2,000 sa araw. Kabili niya. Actually, sa ibang bansa, libo-libo. Bibilisan lang nila na 50,000. Buti tayo, hindi gano'n Dahil ang liit ng value ng pera nila. Sa Japan, ang value ng pera, 50,000. Isang lapat lang yun. 10,000, isang lapat. Tapos, ang upa daw ng bahay, 50,000. Isang buwan. Magkano kaya sweldo na doon? Kaya pag dumiti mo sweldo doon na isang lapat, isang buwan, tuntua na. Pero 2 lapat, tuntua na kasi 40,000 may git. 3 lapat, 5 lapat. Kaya sweldo siya ng 5 lapat. 4,000 lang may git o 5,000 ang sa atin ang equivalent. 5,000 ang isang lapat. More than isang more or less 5,000 isang lapat. So sa 4 na lapat, meron lang siyang 20,000 sa Pilipinas. Tapos yun ang renta. Doon na lang natupunta yung pera mo sa renta, 50,000. Pagkatapos po niyan, meron na yung paid horse, yung maputla na sumisakit. Sabi niya, nang tanggalin ng tupa, ang ika-4 na siya, narinig ko sinabi na ika-4 na buhay na nilalang halika. Nakita ko ang isang maputlang kabayo. Ang pangalan ng nakasakay ay kamatayan. Kamatayan. Nakasakay sa kabayo, kamatayan. At kasunod nito ang Hades. Meron pang hilang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin at ika-4 na bahagi ng populasyon ng mundo sa magitan ng tikman, gutom, sakit, at mababangis na hayop. Na-imagine niyo? Pestilence. Famine. War.
And mababangs na hayop. Kaya imagine ninyo yun, walang tayo dyan. Walang pa tayo dyan. Nasabi nila, nandito na tayo sa ganitong sitwasyon. Nasabi nila, sabi nila, nasa tribulation na tayo. Yung iba naman sabi, nasa millennium. Ang layo. Nasa millennium. Ibig sabihin, tapos na lahat ng 7 seals, 7 trumpets, at 7 bowls. Tapos na. Baka hindi pa nila nakikita yun. Worst is coming. Diba? Worst is coming. Yung mga break pa yan. Pero 7 years lang yan, tatagal. Kasi ang Great Tribulation, 7 years, more or less. Less or more. Diba? Kaya nga itong last 1,000 years na to, baka dito na pumasok ang 7 years na tribulation, Great Tribulation, which is just judgment of the earth. Sabi nga niya, yung mga matira dyan, hindi na rapture, sasabihin daw, mas mahigit pa daw takpan sila ng bundok kaysa datnan ng ganyang sitwasyon o pumarap sa Diyos na naghuhusga. Sabi niya, it's better to be, yeah. Sabi niya, kabunan mo akong bundok kaysa humarap ako sa galit ng Diyos. So, nakita ko ang putlang kabayo, yung pangalan nakasakay, ay kamatayan, ito ang pinagsama-sama na lahat yun. Yung apat na yun, tatlo na yun, ay pinagsama-sama na yung apat na yun, na pwede ikamatay ng tao, no? Igmaan, gutom, sakit, at pababangis na hayop. Kung sabihin man nila hindi ito literal, pwede naman na just like sickness, just like war, just like famine. Pero ano ba yung mga yun? Wala yun. We take this as literal. Kasi yun ang first rule in understanding. Kahit na prophecy pa siya, o poetry pa siya. First yung, yung basic meaning. Basic meaning. Mamamatay ka, sabi niya, mamamatay ka sa sakit. Iisipin mo ba kung ano meaning ng sakit no? Wala nang symbol yun. It is not a symbol, it is a plain word. Kailangan understand it plainly. Yeah. So, tapos merong na martyrs, tapos merong magkaroon na ng physical changes. O ano-ano, merong mga meteors or something. Yan dyan na ba yan? Hindi ako nagkamali. Pagkatapos ay may interval. Yung mga natirang mudyo nun, tatatakan na sila. 144,000. At magkaroon ng silence sa heaven. Sa mundo, konting silence sila. Pero pagkatapos doon, nandyan na ang mga trompeta. Yan. So, yung mga, at pagkatapos ay, yun ang pulse. Yung pulse talaga, mahirap yun pagka binusap, sabi no? Pagkaroon pang bukol-bukol, ano. So, it's about you to, i-outline nyo, isa-isahin nyo. Ano yung ibig sabihin yung mga scenes na yan. At pagkatapos, ay isa-isahin nyo din yung trompeta. Hindi natin yan kailangan isa-isahin. Nandyan niya, it's on your hand. It is on your very hand and gadget. Basahin niyo yung Bible. Darating to. Hindi to mapipigilan. No? Kaya kung gusto niyo matry, gusto niyo matry na sumubok sa pumasok sa ganyang generation, edi huwag niyo pansinin si Lord. Kasi yung mga bata pa. Tayo kasi baka di pa nangyayari itong bukas ng 7 seals mamatay na tayo kasi we are at the peak. We are at the, sabi nga, nasa dapit hapon ng buhay. Wala pa tayo sila pasikat pa lang. Tayo palubog na. Kaya, ang malaga sa atin, any moment, kunin ang hininga natin ni Lord, tayo ay nasa Panginoon.
Praise the name of the Lord. Kaya nga sabi ko, ang gospel, simple lang. Pagsisi at tumalikod sa kasalanan, manampalataya at tumalima kay Kristo. 3 please, dalawa lang. Repent of your sin and believe in the Lord Jesus Christ. Malalim kasi pag-English. Sa Tagalog kasi kailangan mo isa-isa rin. Pagsisi at tumalikod sa kasalanan, manampalataya at tumalima sa Panginoon. Learn that. Pag meron na kailangan ng gospel, share niya. Okay. Praise the Lord. Tayo manalangin. Oh Lord, what a wonderful event, what an awesome, or awful, or fearful, or sabi natin, ano ba ang tawag doon? Hindik-hindik na mga pangitain. Kung siguro, Panginoon, kung kami ang nasa sapatos ni Juan, sa kalagayan ni Juan, ay mangingilabot din kami. At ganyan, makita namin na meron mga may magko-conquer. Either political or spiritual. Merong magpapatay, merong mag-ano ng matinding economic pagtaas ng lahat. Merong magkakasakit, mamatay sakit. At kahit sa mga hayop, mga wild animals, lahat yan, Panginoon, pag nakita mo yan, vision na yan, sino ba hindi matatakot at magpabalutin ng takot, pagkikilabutan sa takot, Panginoon. Oh glory. Panalain ko na may imagine mga batang to ang pwedeng mangyaring abutan o maranasan nila kung sakaling mag-rapture na at maiwan kami lahat. Father, you are our Savior, Lord Jesus, you are our Savior, our Redeemer. Thank you that you have redeemed us. We believe in you, you have redeemed us. Because of the love of God and because of what Jesus Christ has done on the cross. And because of our faith, we receive, Lord, your salvation, your redemption, your forgiveness, your eternal life. We receive them, Father. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. So, purihin ng Diyos. Sa November 22, merong women's conference. Baka gusto niyo pong sumali, 150 lang ang bayad. Dito lang po sa Kasiglahan. Po, i-encourage ko kayo, mga kababaihan, mga kananayan. You need this. Kailangan niyo ng spiritual nourishment. Dahil ang mga babae, yan ang daming pagod. Kuya. Yan. Pero sa buhay no, hindi na niya alam yun. Dahil siya na mismo yan. Kaya baka pwede ka naman umaten no, ng women's conference. Yung mga lalaki naman, may speaker din tayong mga encourager. Andiyan yung ating mga chairman at saka ng ating chairman emeritus. Si So, yung mga kababayan dyan, pwede, kahit hindi babae, yan, nakalagay dito. Jet, si Marian, si Irene, si Chrissy, si Wayne. Ni-invite ko kayo. Sige. 9 to 4, sa conference, ang one whole day conference. 150 lang ang bayad. With meal na po yun. With meal na. With meal and merienda, 150 lang. Kita niya. At pagsama-sama tayo, mag-worship, mag-aral ng salita ng Diyos. It is mag-fellowship, mag-share ng mga sharing kaya. I invite you. At pangalawang announcement, siyempre, ang ating Christmas party and celebration, Thanksgiving celebration, sa December 22 rin, at 21, no? 3 p.m. Bring anything, bring yourself, especially
mag-worship tayo. No? Yung family. Bring your family. Bring your loved one. Invite your family. Invite yourself to worship. Minsan lang po tayo mag-worship. Kaya ko ito ginagawa dahil gusto ko kayo kahit paano, kahit minsan lang sa isang taon, 2 beses sa isang taon, 3 beses, meron tayong pinagsasaluhan, pinagsasamahan ng sama-samang pagsamba. Opo, sabi nga ng Hebrews, huwag niyong kaligtaan ang mga pagsama-samang pagsamba, katulad ng ginagawa ng iba. Okay, praise the Lord. So, sana sumama kayo, mag-commit kayo dito para naman makapag-rest kayo. Sabi nga na Happy Shabbat. Alam niyo po, ang Sabbath ay weekly. So, ibig sabihin, weekly nyo kailangan ng rest and relaxation. R&R. Rest, sabi niya, rest and recreation. Ito naman, rest and relaxation. No? Gawin namin RRR. 3 R's. Diba? Rest, recreation, and relaxation. Weekly po yan, kaya meron tayong Shabbat, meron tayong ganito, kataon. Ito pa, once a year lang, diba? Once a year lang. Karoon kayo ng break sa inyong mga problema dahil ibabato nyo lahat yung problema nyo kay Jesus para sa pagsimula ng bagong taon, magaan ang ating mga pakiramdam, ang ating buhay, ang ating ulo, ang ating puso, ang ating kaluluwa, magaan. Hindi puro kabigatan. Kaya ang nangyayari, depression. We rebuke depression. We rebuke mental illness. No? Jesus' name. Sa mga anak niya. Amen ba? So, okay. Salamat po. Hindi naman ako galit. Hindi na naman yung mamay. Galit ako eh. Nagtatampo lang paminsan-minsan. Pero hindi galit. Si Pikey kanya. Joke. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? So, invite your, waiting area sa Women's Fellowship, dito daw. Makipagkita tayo kay Mama Ben. Ngayon, ating Christmas worship, dito rin lang tayo. This is our home. Kaya dito tayo mag-enjoy. Maglaro-laro, kinig-kinig yung mga sa amin ng Diyos at kain-kain ng concept. Huwag natin. So, bring anything po, especially yourself and your family and loved ones. So po, pagkakataon ng magsalo-salo, magkapitan, kamustahan, magpanalakinan, at magkasiyahan. Kappresensya na Diyos. Amen po. Okay, mag-ano lang kayo, mag-message lang kayo pagka gusto nyo sumama sa yun ng fellowship. So, pagka na tayo sa pagbibigay. Purihan Diyos, maraming salamat sa oras na ito. Hallelujah. Purihan ito. Salamat pati manalangin, Ama Diyos ng mga pagkariyan. Maraming salamat sa amin mga rinig, aming natuklasan na ito ay may sa puso namin itong may pamungay din itong mga darating, ang sakuna, Panginoon. Kaya maraming salamat na ikaw, Panginoon, na suporta sa lahat ng bagay, itong mga kailangan ng mga anak mo, Panginoon. Puri ka, masalamat sa amin, pagpupuli pagsambang tayo, at kami maghandog ang aming sarili sa aming buhay, kailangan namin sa inyo para pagpangdoon. Maraming salamat naman na ikaw ang nagpala sa amin at babalik din namin ito sa iyo na ang sa aming puso na kami mag-answer naman. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Sabi na, Amen. Hallelujah.
I worship you. I worship you. Are Praise the Lord, tayo manalangin para sa pastoral na panalangin. Last announcement ko nga pala, no, dahil 5 naman ang ating November, 1, 2, 3, 4, 5. Sa November 30 ay face-to-face po tayo. Yan po gawin natin. Para sa December 1st week ng December, first Sunday ng December, ay wala tayong face-to-face kasi mag-worship tayo ng face-to-face sa 21. Okay? And that is the third Sunday. Yung first Sunday, hindi na tayo magkita-kita ng face-to-face. Meron may simba. Tapos 14 ng December. So 21, meron tayong face-to-face. So that's 3 o'clock. Pero this November, ngayon po ay 16. 23 sa Sunday. Susunod na Sunday, 30, doon tayo Communion Sunday. Okay po? Naintindihan ba, mga kapsab? Okay, praise the Lord. So tayo mag-pastoral prayer bago tayo magpabasbas ng presensya at pagpapala ng Diyos na buhay. Hallelujah. 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 O Father Heaven, we come to you, to your presence, your throne of grace. We leave everything behind. We leave everything on your grace and throne and hands, O Lord. You are a sovereign God. Pinakita mo, Panginoon, sa mga vision sa langit. Siguro, sino ba naman hindi mamangha? Sino ba naman hindi matakot? Sino ba, Panginoon, hindi mapalikod at mapaluhod? Ako sa katakilaan, pinakita mo sa pagiging wonderful and awesome God. Lord, mamamangha talaga kami. Kaya, imposibleng hindi kami manampalataya sa grace kasi sa power. Kaya, every time mag-worship kami, every time, Lord, na mananalangin kami, even in our private life, every time we do our pastoral prayer, Lord, we leave everything behind. In your hands, O God, pinagkakatiwala namin, iniiwan namin ang lahat ng bagay ng aming mga dalangin at inaasama sa kamay ninyo, O Diyos. Hallelujah. Takila ka, purihin ang sambay ka. Salamat po. Kapayapaan, tiralakan, at kasiyahan na pinagkalog niyo sa bawat isa sa amin. Father, we look forward of meeting you someday. Thank you, Jesus. You are so kind. You are so good. You are so loving. Thank you. Praise you. Hallelujah. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. At sa kanyang basbas, bago tayo maghiwa-hiwalay sa magandang ng pagsamba. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. 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 Oh, Father in heaven, we bless you. All blessings are here. All blessings, praises, and honor and power belongs to you. And now, oh God, as we move forward from this place, oh Lord, bless us with your mighty and faithful love. Hallelujah. Bless us with your peace of Jesus Christ that overflows and surpasses all understanding. And bless us, O God, with the mighty power of the Holy Spirit
Hallelujah, from your presence, now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat.